obispo ng Diocese of Legazpi. Pero bago po siya nakilala ng obispo ng Legazpi, nakilala po siyang membro ng ng Webes 5 na matatapang na obispo noon na nanawagan ng pagbabago sa ating hindi ng pamahalaan kundi sa lipunan. Po si Monsignor Petitorio at si Dr. Pelayo Baldivino. Siya po yung kaklase ni Melo. Ako niya. Batch 1955 ng high school. Doctor of Medicine na siya po yung Vice Mayor din sa Alabat, Quezon, yung bayan ni Melo, na ngayon papakita para mag-appeal para sa pangangailangan ng kanyang bayan. And of course, representative natin mula sa Youth Pinoy. Pag-uusapan naman, pipik ako doon sa kanyang kodigo. Catholic Youth Hope for Greater Voice in RP. Sabi sa iyo, anong po na? Ang isang munting iniaalay namin sa kabataan na nakikita kong isa sa mga pinakamahalaga, kung hindi man ang pinakamahalagang bahagi ng lipunan ngayon, na magiging instrumento ng pagbabago. Alam ko na sa parte ng simbahan, ito'y parte lang na maialok namin na instrumento ng pagbabago. Itong website para sa kabataan na ilo-launch namin sa Sabadong darating, ika-16 ng Enero sa grounds ng USP. Ito kasing pagbabagong ito na nakikita natin, na hinahanap natin sa gobyerno, na totoo kasi sila naman ang namumuno at sila ang gumagawa ng mga policies. Sila ang gumagawa ng batas at nagpapatupad nito, na kuminsan na hindi natin nakikita ang sapat at makatarungang pagpapatupad ng batas. Bagkus ay nakikita natin ang sama na nakikita natin kulay sa ating pamunuan. Nakikita ko rin na ang mga kabataan ngayon ay unti-unting nahuhubog sa ganitong uri ng pananaw. Karanasan nating lahat na kahit sa munting mga eleksyon lang ng mga student council organization sa schools, ang itong kabataan, yung SK, Sangguniang Kabataan, ay naandoon na ang bilihan ng boto. Kung hindi natin yun ipapahayag na mali yun, aakalain ng kabataan na ganun ang normal na pamamaraan ng paghahalal na dadaanin sa pera. Kaya sa pamamagitan nitong website na ito, nais naming gawin yung pwedeng magawa ng simbahan sa abot ng aming makakaya para abutin ang kabataan, lalong-lalo yung mga kabataang nasa cyberspace. Kasi napakarami sa kanila ang mga kabataang nag-Facebook, mayroong mga sariling email accounts, may website pa yan, vloggers ang mga ito, at kung ano-ano pang mga ibang pamamaraan na nakikita natin at natatagpuan sa internet. Kung kaya itong gagawin namin ngayon na gusto namin ipaabot sa lahat, ang pag-launch ng isang portal, ng isang website sa tulong ng CBCP Mass Media Office at saka ng yung komisyon na aking pinamumunuan, yung Episcopal Commission on Youth, na makapagtayo nitong isang portal na ito at meron kaming binuong grupo, isang organization, ang tawag namin ay Youth Pinoy. Ito ay isang pagsisikap namin na maipaabot ang katotohanan, ang ebanghelyo ng Panginoon at maging daan ito para ang tinig ng kabataan ay madinig. At sila rin maturuan, magabayan at ma-acknowledge, makilala ang napakalaking papel nila tungo sa pagbabago ng lipunan. Para sa detalye niya, narito yung representative ng Youth Pinoy. Magandang umaga po sa inyo. Si Aileen Esteban po. Magandang umaga po sa inyo. Si Aileen ay hindi nag-video okay. Ayan. Hindi po ako kasi kumakanta. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Aileen Esteban. Ako po ang kasalukuyang presidente ng Youth Pinoy. Ano yung balak niyong ilagay dun sa inyong website? Baka naman puro lang yan. Naghahanap ng kaibigan. Hindi naman po. Ang Youth Pinoy po kasi ay basically it's the Catholic Youth Portal of here in the Philippines. It's now the official Catholic Youth Portal, and we want to pull all together all the Catholic youth group in the Philippines
So that's the trans-parochial and the parish-based youth. As of now, yung membership po natin are based on organizations. So yung Federation of National Youth Organization has been its core members and officers. And like me, I belong to the Dominican Network. And all the other officers are belonging to different Catholic youth groups then. Here with me is Sky. She's from CFC, Global Mission. And the others are from Kiro, from Pro-Life, so Salesian Youth Movement. Binubuo po kami ng mga different Catholic youth organizations. And ang isa po sa mga dahilan kung bakit po namin ilo-launch siya formally sa UST this coming Saturday is gusto namin magkaroon ng massive information campaign para sa lahat ng mga kabataang Katoliko na meron tayong portal where we could inform each other what's happening. So, ito po yung ating meeting point, kumbaga. We understand the challenge na Philippines has its regionalism because of its territories na meron tayong mga islands na nagsiseparate sa amin. And the website aims to unify and solidify the Catholic youth. So we could substantiate it to projects, nationwide projects in the future that will spouse that change na hinahanap nga po natin. Unite for what? Yung sinasabi po nating unity, as I said, is yung pagiging different namin, homogeneous in nature ang grupo kasi we're belonging to different Catholic youth groups. Plus, yung mga diocesan level pa po. We have 86 dioceses in the Philippines. That is also part of the membership of Youth Pinoy being under the Episcopal Commission on Youth. So, kung mailalagay natin sila sa isang pagsasama-sama, sa isang portal na katulad ng website, I think mas magiging malakas ang boses ng kabataan, especially ang kabataang Katoliko, regardless of their charism, of their trust, or ang mission nila, basing from their faith. Matapos maging united, matapos maging different, anong kasunod? Well, I think kung mas solid at united, kahit ano naman pong organisasyon, mas madali po kaming makakakilos kung ano man po ang gusto naming ipahayag. Kung ano man po ang statement namin, ano ang kinakatawan namin, social issues man to na nakakaapekto sa ating lipunan o sa ating mga kabataan, mas magiging madali, as I said, ang pagkilos at ang pagbibigay ng pahayag dahil meron kaming tinatawag na structure na pwede kami magbigay ng isang tinatawag na press statement or ng statement na bubuo sa Katolikong kabataan as one. So sa ngayon parang collecting agency lang to. Nangukolekta ng miyembro, nangukolekta ng kaisahan. Then kung ano yung mabunggo na issue, yun ang gasalita o mag-formulate din kayo ng mga future policy na gusto nyong i-advocate. Gusto ko lang pong i-correct yung notion ng collecting agency. Nangukolekta po ng in a sense, nangukolekta ng membership. Okay.